XJR. XJR na kakaiba eh. Iba yung tangke oh. Tsaka yung taillight. Ito issue na ito. Wala. Ano ba yun? Ilang laman yung gauge. May gas. Alam, ba't walang tachometer? Okay. Kaya ito. Ito, easy to. Sure ball. Charging. Yung carb galing sa akin to eh. Ako nag-setup nito. Galing nga pala to ng Bataan. Ito yung inasikaso kong carb. Kaso wala na yung ano niya, para sa airbox. In-open carb setup ko yata ito. Hindi ko maalala eh. Kailangan kalasin ko rin yung carb para makita ko kung ano yung jet na nilagay ko. Tapos eto, check ko tong charging. Malamang negative to eh. Tapos hanapin ko ba't ganyan, walang RPM, walang tachometer. Negative nga yung charging. Kikita ba? Liwanag. Yan. Delikado. Oh! May taho. Yung positive po siya lapit sa ground ang buwan. Parang puputok eh. Hanap na yan. So ito, nakapag-check na ako ng charging. Yan, negative nga yung charging kaya papalitan ko ng rectifier. Alright. Kailangan ayusin pa to. Bali, hugutin ko pa dun. Tapos, lipat na ako dito sa carb. Tsaka ito nga pala, nakabili na sila ng valve cover gasket. Wala eh. Walang valve cover gasket. Kinuha lang itong half mount para matakpan lang itong part na ito. Kaya pala talas-talas. Kinuha silang valve cover gasket tsaka mga grommet. Medyo mahal yan pero yan talaga presyo yan. Take. Game. So ito gagawin dyan eh, ibabalik to tapos sa pansin ko yun malangos break. Nag-blow na to. Wire na nakalagay ito. Ayan. Mga dugtong. Negro! Tapos ito nakakarimp. Nakakarimp yung mga terminal na nilagay. Lalagyan na lang ng socket para may adap yung bagong rectifier. Ganyan. Carb! Carb! Dilim ah. Ayun na yung ilaw natin. Makalawang yung tangke, putik. Kabit ko na yung mga mga grommet tsaka valve cover gasket. Medyo mahirap kasi sira na yung 4 na tornilyo. Sininsil ko pa.
Makalawang yung tangke na ito. Tapos kailangan palitan ng main jets para sa setup na orig, stock setup. Tapos fuel hose, palagyan natin ng series na filter. Tapos check ko rin yung ano niya, yung petcock, kung ano nangyari doon. Ganun. Kasi tagos-tagos yung ano eh, yung kalawang dito. So ito, nakapag ano na ako, service na ako ng carb, nakapag-turn, nakapag-synchro. Ang problema ko na lang ito, yung diode minsan sumasablay, tsaka yung starter, ito yata yung relay module, kasi minsan wala eh, walang start. Ayan, okay na naman. Tachometer wala eh. Minsan nawawala dito eh. Wala kung saan dito. Mas minsan nagloloko to. Minsan walang start to. Siguro, ayan. Diyan, dito mahugot ah. Baka maluwag yun. Kasi minsan wala. Magana naman. Kanina ha, mahirapan eh. Minsan ayaw pumitik na ito. Wala na tao kasi. Wala na kasi. Ayun, gas tank na lang. Yan, tanggalin yung laman kasi puro kalawang. Ito yung petcock, may konting kalawang pero malinis pa eh, tsaka bago eh. Ang problema ko dito, ayan, masyado maliit, kaya yung pumapasok na gas sa carb sobrang liit, may sobrang konti, bagal eh, kaya ito papunta ko na mas malaki. Sufficient na magbigay ng gas. Tsaka ito may tube. Tapos may filter pa ulit dito. Bale, ito reserve, ito yung on. So kaya medyo mag-save. Ano to eh, pambara ko yata itong ito. Okay naman sana yung isang klase na pambara ko, yung malaki yung tansuto. Pero ito kasi masyadong maliit to eh. Yung isang klase tansutong part na to eh. Yun yung mas okay gamitin sana. Yan, parang ganyan. Ang suyong kong ganyan. Ito yung mga nakuha ko sa tangke. Hindi magawang karami, pero saka ang daming gasolina. Daming gas. Sali ko ulit. Lagyan ko lang strainer bago salin. Medyo dibdim pala ito dahil sa tumatama yung hose. Valve cover putik. Yan nga pala yung valve cover gasket na tawag. Tama, grommet. Yan, sininsil. Diyan ko pinuwesto yung mga sinsil para madali tayo. Kasi mga maganda pa naman sa okay naman kasi. Ano gagawin niya? Kasi mga fuel screw nakabaon na, kaya kailangan palitan ng pilot jets putik. So ito yung mga nakuha ko sa kanya eh, 38. So 38 na. Meron ako dito 32.5 naman. I-match natin. Ito nasa kaliwa 38, nasa kanan 32. Maliit eh, maliit ang buhok. Ay, ilaw. Ilaw. Ayun nga, malaki nga. Hirap ko ako, sorry. Yun, malaki nga, no? Sa cellphone, madaling makita. Ayun, no? 32.5. Ayan. Napalitan ko to. Kasi lahat nakapatay na yung fuel screw eh. Nakabaon na eh. Eh ano pa rin eh. Na mayug-yug.
Saka ano, dapat hindi yun. Dapat mamamatay na yung makina pagka nakapatay na yung PLC ko. Ayan, papalitan ko lang ng 4 na pirasong bago naman yan. Solid bits. Okay na eh. Ayan, wala na naman start. Electrical ah. Mukhang dito naglolo ko. Tsaka itong diode. Tapos naka 15 lang. 15 na fuse. Dito na lolo ko. Ayun. Hindi ko alam kung saan nangyari yun. Ayun, may start na eh. Yun, na-repair ko na rin. Pero hindi din galing yung problema eh. Hindi naman dito galing yung problema. Hindi ko alam kung saan eh. Aragis yan. Basta pinagpapalitan ko na pala. Kasi ang setup niya ganito eh. Oh. Nalagay ko lang itong mga tornado. Synchro ako eh. Nangyari kasi yan, makukuha niya yung vacuum ng bawat isa eh. Gagawan sila ng vacuum. Kaya ginawa ko ganito. Nag-iisang plug. Yan. Mas okay kasi yung ganyang setup. Kasi yung nakukuha mong vacuum per yung sa cylinder na yun per card, hindi yung kinukuha niya pati yung kabila tsaka yung kabila tsaka yung kabila. Yung para sa isang cylinder, isang card lang. Pag ganito kasi medyo maano to eh, magulo to eh. Habang bumabakin to, halimbawa namatay to, kumukuha siya dito. Tapos kung dito naman, kukuha naman dito sa tatlo pa. Huwag yan, butik. Kaso sirado eh oh. Ano ang gagawin natin ngayon? Delikado tong setup ng motor kasi bigla na lang ano eh, namamatay eh. Dahil sa kuryente, di ko alam kung saan yun eh. Alam kung relay module nangyayari. Kasi kanina nakadiin lang ako sa starter. Tapos naantay ko lang kung saan siya i-start. Yung pumitik ko, saka lang siya i-start. Mali naantay ko lang, hawak ko silang dalawa. Nakadiin ako doon. Tapos inaantay ko lang siya yung start. Tapos yung start na, ayan, tuloy-tuloy na, may start na ulit. Aragis talaga. Hirap to ganito ah.